Guys, I'm back. So, it's July 15, 1:11 p.m. And today, ano ko na lang, i-discuss ko na kung magkano yung nagastos ko dun sa rhinoplasty ko. Dapat talaga FAQ to, pero ihihiwalay ko na lang yung FAQ. Unahin ko na yung nagastos ko kasi marami nang nagtatanong noon pa, nung May pa. Ngayon ko lang siya na breakdown lahat. Actually, gumawa ako ng listahan para detailed talaga kung masabi ko talaga yung per kung ano man yung category na yun, di ba? So, marami kasi akong nagastos talaga. Pero, honestly, dapat talaga financially ready kayo pag magpa-rhinoplasty kayo. Kasi ako, hindi ako financially ready. Pero, alam ko, kaya ko siyang bayaran. Kasi, syempre, may permanent work ako, may stable job ako. Kaya, ginawa ko na kahit wala akong masyadong revealing. Ginawa ko na kahit parang alanganin yung pera ko. Kasi, ang problema ko kasi time hindi naman pera. Kasi, hindi ko problema ang pera kasi nga, may work ako. So, alam ko na kahit gamitin ko ang credit card ko ay mababayaran ko siya. And, naano ko siya, pina-installment ko kasi siya. So, eto na nga guys. So, as you all know, sa Juan Nadel aesthetic ako sa BGC. Ang doctor ko is si Doc Jules Kong. So, ang procedure ay wait. Titingnan ko yung pala. Meron silang sinend sa akin dito na asan na yun? Juan Nadela. Yan. So, yung pinagawa ko ay Gore-Tex Rhinoplasty. Hindi ko nga lang alam kung ano yung sukat, ganyan-ganyan. Hindi ko na alam yun. Basta nilagyan na lang ako. Hindi ko na inalam din. So, ang Gore-Tex Rhinoplasty nila ay 150,000. And then, pwede kasi kayong mamili kung sedated kayo, may sedation or wala. So, kung wala, syempre, parang hindi kayo tulog. Pero ako, pinili ko, tulog ako. So, may anesthesiologist fee na 25,000. So, pagtulog yon. So, ang total nun is 175,000. Pero syempre, hindi lang yun yung babayaran nyo. So, ako, ang nangyari kasi, para makuha mo yung slot na yon na sure na ibibigay sa'yo yung slot ng operation mo, yung day na yon, dapat mag-down ka ng 15,000. So, ako, nandito pa lang ako nun hindi ko pa siya nag-go agad kasi hindi ko alam kung anong uwi ko. Pero, nung nalaman ko na, nung uwi ko, ayun, binayaran ko na agad-agad. As in, agad-agad. Nung nalaman ko sa amo ko na uuwi na ako ng time na yun, binayaran ko na agad-agad. So, nag-down payment ako ng 15,000 agad-agad nung nalaman ko na sure na papauwiin niya ako. Pero kasi, nung hindi pa sure, hindi pa ako nagpaplano, guys. Wala akong kaplano-plano. So, ayun, nagkaroon ako ng 160,000 na parang payment, yung payment na pending payment. Tapos guys, may mga optional and possible add-ons doon. So, as sinasabi ko nga sa inyo, yung 100 total ng 175 na 150 for Gore-Tex Rhinoplasty and then 25 for the anesthesiologist fee, which is nagtototal ng 175, hindi pa yun talaga yun yun lang yung basic. Yun, kasi may mga add-ons na hindi sure. Bawa, during operation, kailangan pala ng ganito kasi hindi kaya nung cartilage ng ear nyo. Mga ganon. So, dun papasok yung optional and possible add-ons. If deemed necessary by the doctor during surgery. So, dun niya lang malalaman yun kung kailangan pa ba o hindi. So, ang mangyayari dyan, during surgery, day ng surgery mo, kailangan ma-fully paid mo yung 175,000. So, or 3 days before ng surgery mo, kailangan mabayaran mo na. Ako, binayaran ko siya second day before surgery ko. Pumunta na ako doon kasi
Sabi ko baka magka-problema sa card or what. Pero kasi, yung sa card, hindi sila, sa clinic na yun, hindi sila nag-offer ng installment. So, one-time payment mo yun. Ika-card mo siya, pero next month mo na agad babayaran. So, ginawa ko na, yun, binayaran ko ng credit card. And, ano yun? So, ayun nga, yung sinasabi ko na pag debayad mo na mag-surgery ka na. Tapos, during surgery, ay sabi ng hindi nila kinaya na yun lang. May dinagdag, which is yung osteotomy. Osteotomy, ano ba yung osteotomy? Teka, isa-search ko muna guys. Basta merong procedure na osteotomy guys. Ang sabi dito, surgical procedure in which surgeons cuts and reshapes or lengthens and shortens a bone to correct joint misalignment. So siguro kasi may sinabi siya sa akin na parang baka possible na babasagin yung buto, something like this. Baka yun yung sinasabi ng doktor na osteotomy. So, ang rate ng osteotomy, pag ginanon yung ilong nyo, is nag-start siya sa 30 to 40,000. So, depende yun kung anong mangyayari. Hindi niya sure. Depende yun sa mismong day. And then, PCL mesh. Yun ata yung, di ba, itong tip galing dito sa ears. Kapag pag kulang, mag-a-add sila ng mesh. So, ang mahal din nun guys. Ganon din. 30,000. So, ang possible, kailangan, so, parang magkano yun? 30 plus 40. Dapat yun yung i-ready mo eh. 30 plus 40, dapat may 70,000 ka na dala. Kasi, during surgery, hindi mo alam kung mag-a-add sila ng mesh or magbabasag pa sila. So, isipin nyo yun. So, kailangan may pagpunta nyo doon, may dala-dala kayong 70,000. So, 175 plus 70. So, dapat mag-ready kayo ng 245, which is around 250. And, luckily, may credit card akong dala nun. Tatlong credit card ang dala ko nun, guys. Kasi wala akong cash. So, tatlong credit card yung dala ko. Hiniram ko pa yung credit card ni Maron. And hindi naman ako alanganin kasi walang pasok si Maron noon. And siya yung susundo sa akin. So, kung halimbawang hindi man gumana yung mga credit cards ko, kasi hindi ko alam, actually, nung nandun ako, hindi ko alam kung gagana yung mga credit cards ko or hindi. Kung meron pa bang laman or hindi. Pwede ko naman siyang tawagan na bayaran niya pag pumunta na siya, di ba? So, ayun. So, ang procedure ko is 175,000. Ano lang yon, Gore-Tex rhinoplasty plus yung anesthesiologist fee. Pero, merong surgical kit, di ba? Nung una, sinabi nila kailangan kong bayaran yon, which is 8,000 pesos. Pinakita ko yun sa second or third video ko kung ano yung composition ng surgical kit na yon. Panoorin nyo na lang sa dun sa rhinoplasty playlist ko. Around, nasa second or third video ko. After surgery, pinakita ko dun kung ano yung laman ng 8,000 pesos na yon. Pero luckily, binawi nila, parang sabi nila, ma'am, naabutan ka nung promo namin na free na yung surgical kit, so hindi mo na kailangan magbayad na 8,000 pesos. So, I'm so happy na nabawasan ng 8,000 pesos yung babayaran ko. So, free na yun sa akin. Ewan ko kung continuous na yun sa One Nadella ha, kung fini-free na nila yung surgical kit. Kasi, sa ibang clinic or doctors, may bayad talaga yon, and mahal talaga siya guys, kasi mahal yung mga nandun sa yung mga gamot na iinumin nyo, mahal yung mga, basta yung nandun sa kit na yon, mga mahal siya. And then, so, medical, ano tong medical? Oo, nagpa-medical ako. Syempre, before ka mag-surgery, kailangan titingnan muna kung fit yung body mo na magpa-surgery ka. So, gumastos ako ng 4,000 pesos doon. Nagpaganon ako sa, may doctor's recommendation kung ano yung mga gagawin mo. Ang nandun lang sa akin ay, basta puro sa dugo and then, nakalimutan ko na guys. Nakalimutan ko na kung ano yung mga ginawa ko. Basta may ginawa akong mga laboratory exams and nag-cost yun ng 4,000 pesos. And yung result niya within 24 hours. So, kailangan magpa-lab kayo 1 week before.
ng surgery nyo, ganun. Kasi i-instruct naman kayo ng, ng doctor nyo. Nagpa-medical ako sa MedCube, sa HealthCube, sa High Point, dun lang sa amin, malapit lang, walking distance lang. So, 4,000 lang yung nagas ko. Pero pag yung merong mga rush, di ba, sa St. Luke's, ganyan, ang rate nun, mga nasa 10 to 15,000, 20,000, ganyan. Kasi may mga OFW na agad-agad kailangan na nila yung resulta. So, dun sila dapat pupunta sa St. Luke's. Meron dun, within 24 hours makukuha na nila. Ito naman sa akin, nakuha ko din agad-agad. Pero gabi na nung nakuha ko. Matagal din ako nag-antay. So, and a week before ako nagpa-medical. So, I have the time. And then, sinulat ko din dito kung magkano yung nagastos ko sa Grab. Kasi balik-balik ako. Parang 5 times akong pumunta doon. So, from my house to there, mga around 500, ganyan. Pero, ang nagastos ko mga minsan 300. Depende pag maaga, pag walang traffic, 200, ganyan, 300. So, ang lahat-lahat ng Grab ko is 2,251. Tinignan ko pa yung Grab history ko talaga, guys. Kinompute ko pa talaga yung Grab history ko. And then, ano to, guys? Eto. Ngayon ko lang to sasabihin, guys. Ngayon ko lang i-reveal ang itong part na ito. So, ngayon ko lang i-reveal to, guys, kasi hindi ko to sinasabi noon pa. Di ba, alam ko may mga nakapansin na yung chin ko lumaki, di ba? So, nagpa-chin augmentation ako. Ngayon ko lang yung sinabi. Yung chin augmentation kasi, pag nagpa-rhinoplasty kayo, kailangan talaga para maging, yung sa structure ng face, kailangan itong tip at itong chin ay magkapantay. Basta igagano nila yan, di ba? So, ako, during the surgery, as in, nandun na ako, surgery ko na, pinaprepare na ako ng nurse, sabi niya, ma'am, basta may sinasabi siya, ganyan. Sabi niya, yung ano mo kasi talaga kailangan ipapantay sa ilong mo, blah blah blah, and all that, na-explain niya ganyan. Tapos sabi niya, gusto mo, since sedated ka, ipantay na natin yung chin mo sa nose mo, kasi partner talaga sila, na kapag nagpa-nose ka, dapat magpapa-chin ka din. Tapos sabi niya, maganda yung namin, ma'am, yung filler namin, kasi 3 years yung 3 years yung ang tawag doon, yung ihahaba niya nung filler, and calcium something na siya. Tapos sabi ko, sige, isabay mo na. Sabi ko, gumanon lang ako, hindi ko tinanong kung magkano. Tapos sabi niya, sige, go natin, ma'am, ha, ganyan. Kasi sabi niya, masakit din yun. So, at least may kasabay na hindi sayang yung yung bayad mo na 25,000 sa sedation. Sabi ko, sige, sabay mo na. Sabi ko ganyan. Kasi nga may baon naman akong 3 credit card Aba, sabi niya, sige ma'am, tawagin ko lang yung receptionist para makapag-pay ka na. Pag nag-pay ka na, punta ka na sa operating room na tayo. Sabi ko, sige, anak, ako ganyan. May dala naman akong credit card. Aba, makita ko. Nung pagka-swipe ko, guys, 60,000. So, 60,000 to. Which is, natuwa rin naman ako. Kahit, lumaki siya kasi nilagyan siya ng filler. May sukat basta may sukat yon yung na yun. So, 60,000 tong baba ko, guys. Which is, masaya naman ako kasi, masaya akong gumastos. Ganyan naman. Tsaka mabilis kasi ako mabudol. Pero kasi guys, nandun ka na Tama naman siya na isabay ko na. Ayoko nang kasi masakit din talaga. Actually, hininaan nila yung anesthesia. Nung hininaan nila yung anesthesia, syempre nagising ako. Feeling ko tinatapik talaga nila ako para malaman kung okay pa ako Naramdaman ko talaga yung tusok. Talagang baon na baon sa chin. Parang feel talaga nila yung chin mo na ganyan. So, sabi niya, kapag hindi mo naubos yon, ilalagay sa ibang parts ng mukha mo yung filler.
And good for 3 years na yon, hindi siya agad-agad natutunaw and may calcium siya, sabi nung nurse na ganyan. And di ako naman, nagulat na lang ako nung sinwipe ko na, 60,000 to guys. And sabi niya, nung pagising ko na, sabi niya, ma'am, hindi na, yung filler, hindi na siya ginamit sa ibang parts ng mukha mo kasi nilagay na lang lahat sa baba. Kaya siguro, lumaki talaga. Pero happy naman ako guys, happy ako sa chin ko. Chin ko na 60,000. Tapos, ayun pa, nung pagbalik ko doon, parang second to the last na balik ko doon, di ba? Nagbudol ako ng 15,000 na facial. So, nandito din yun. 15, andito, nilagay ko dito kasi sabi niya, kailangan daw talaga matanggal yung mga blackheads. Kasi nga, sumobra na yung dami yung blackheads kasi nakakas siya ng 10 days. 10 to 12 days ata akong nakakas. Sobra talagang dami, guys. And hindi ko siya mapapaderma sa iba. So, gumo na din ako. Sabi ko, sige, go na. Tapos yun, 15,000. Pero, in fairness naman sa 15,000, worth it din siya kasi gumanda rin talaga yung skin ko. So, yun yung 15,000 na yun. May isang video din ako doon, nandun. Tignan nyo na lang sa playlist ko kung paano ako nabudol sa 15,000. Kinuwento ko dyan. And then, anong nilagay ko dito? Arnica. Asan yung arnica ko, guys? Wait. So, ito guys, arnica to. Arnica pellets. Bumili ako ng 3 ganito. Nasa 2,100. Lahat-lahat. Kasi ang isang ganito, 700. May nabibili to sa Healthy Options. So, 700 to. So, 3 ganito yung naubos ko. Para to sa para kasi kapag after mo ng surgery, para kang nabugbog eh. Ito ang dahilan kung bakit hindi naging ganun ang itsura ko. At saka ito, bumili din ako nito, Bromelain, 1,000 pesos to. Nabili ko to sa Healthy Options din. 1,000 lang bili ko nito, 900 plus. Basta gano'n, 900. So, sabihin natin 1,000 pesos. 60 na siya. Itong dalawa ang dahilan kung bakit hindi ako nakaranas ng pasa. 'Di ba? Pag nakita niyo yung mga video ko, wala akong pasa, hindi ako nagkaroon ng black eye, hindi ako nagkaroon ng yellow dito, which is dapat magkakaroon ako dahil dito. 'Di ba? So, worth it din siya. Mahal nga lang, pero ganun talaga tis. Ganun talaga. Kailangan mag-prepare talaga kayo ng pera. Tinapon ko ni Arnica. Inano ko lang. Tinapon ko na yun kasi kanina naubos ko na eh. So, yun. So 3,1 lahat yun. 3,100. And then, nose strips. Yung pinang-tape ko ng nose na 3M. 100 pesos isa nun. Pinakita ko rin yun nandun din yun sa mga videos ko. So, 10 ganun yung binili ko, 5 na lang yung nandyan. Pag naubos yun, ang gagamitin ko na lang wala kasing mga dito, skin tape. So, baka tatry kong gamitin ang Band-Aid. Hindi ko alam kung magiging okay. Bahala na. So, 1,000 pesos yun, kasi 10 yung binili kong ganun. And then, Dermatix, yung scar gel. Meron nun included na doon sa surgical kit. Pero bumili pa ulit ako ng isa para binaon ko dito. Kasi meron akong may scar pa yan dito eh. So yun yung ginagamit ko. Tsaka may scar dito nila. Ayan nilalagyan ko yan lagi. So Dermatix Ultra. Ito yan guys. Mahal to guys. Bumili ako pa ng isa na baon ko. Ito yung free na doon sa surgical kit. Pero bumili pa ako. Tama. Hindi ito pa yung nabili ko. Nandun pa sa bahay. Pero ito yung free doon sa surgical kit. So, add na natin yon 1,000 pesos. And then, nakalagay dito, others. Which is, bumili ako ng pillow. Alam niyo yun, yung binili kong pillow sa Mandawi Foam. Yung parang pa-triangle na ganon. Kasi, kailangan nyo yun, guys. Nakatulong yun sa akin as in. Kasi, during nun, actually dapat hanggang ngayon, kailangan elevated yung pagtulog nyo para kayo nakaupo. Lalo na pag may cast pa kayo, hindi kayo pwedeng gumalaw habang natutulog, napakahirap. So, kailangan nyo mag-invest sa ganon. So, ang bili ko dun parang mga 2K, 2,000 sa Mandawi Foam. And then, bumili din ako ng Cetaphil kasi nga hindi kayo pwede magbasa ng ulo for 10 to 12 days. So, Cetaphil lang ako and hindi kayo pwedeng lagay ng mga harmful products sa inyong face. Cetaphil mild lang siya. So, bumili ako ng Cetaphil.
ano to? Bumili din ako ng hot and cold compress. And then, cottons. And hair clips. Tapos, bumili din ako ng, ba't ko ba sinulat dito higaan? Dapat hindi na. Pero kasi, parang kinailangan ko din yun para dito sa rhinoplasty ko. Bumili ako ng higaan, yung defolding. Kasi doon ako natulog sa second floor. Kasi, kung doon ako sa kwarto ko na, which is fourth floor yung kwarto ko, mahihirapan ako kasi, mahihirapan ako. Siyempre, hindi pwede. Tapos, bumili ako ng straw, ganyan. So, tinotal ko na lahat-lahat yon around 6,000 pesos. So, yun yung total ng lahat-lahat ng yon ng others na yon. So, pag kinompute nyo lahat yon sige, magkano yon. So, tinotal ko na para sa inyo. So, ang total is, so, ito. So, sa procedure, 175,000. Basta tinotal ko na lahat. Tama. Procedures, 175. Medical, 4,000. Grab, 2,251. Others, 6,000. Chin augmentation, 60,000. Facial, 15,000. Nose strips, 1,000. Dermatics, 1,000. Arnica and bromelain na gamot, 3,100. So, ang total is 267,351. Hindi ko alam kung may na-miss pa ako na binili, pero around, sige, sabihin na natin, 277,000 pesos. Ang ginawa ko dyan, guys, since wala naman ako 277,000, hindi ko siya binayaran agad. Pina-installment ko siya. May bayad, may additional bayad yung installment. So, 6 months to pay ko siya. So, magbabayad ako hanggang December. So, sabihin na natin na, basta card kasi lahat ng ginamit ko dito. So, sabihin na natin na 277,000 divide mo sa 6 months. So, 46,000 pesos ako monthly. Pero, syempre, hindi lang 46,000. 46,000 lang sa rhinoplasty ko. Paano pa yung mga sinuwipe kong card doon, yung mga pinambili ko ng mga gamit na dadalhin ko dito. So, hindi lang 46,000 ang babayaran ko monthly hanggang December. Medyo malaki talaga kasi nga ang tagal ko nag-vacation, 2 months. So, siguro around ang babayaran ko monthly is hanggang December is around 70, mga ganyan. So, pero carry lang na ano ko naman na yun, na force ko naman yun. Kaya talagang tipid muna talaga ako kasi ayun. Pero, happy ako kasi nagawa ko na yung rhinoplasty. So, tapos na ako. And since college, pangarap ko talaga magpa-rhinoplasty. And ngayon, nagawa ko na, alam niyo yun. Thank you, Lord, for giving me the courage and the time. And the money na lahat. Thank you, Lord, talaga. So, ayun lang guys, shinare ko na. Sa next na video ko na lang, isa-separate ko na lang ngayon yung mga FAQ ng rhinoplasty ko. So, ayun nga lang guys, this is just to inform, hindi to brag. Kasi, ang tagal-tagal ko tong pangarap talaga. So, itong sinabi ko sa inyo kung magkano and yung mga nagastos ko, this is for info na din. Kasi bago ako nagpa-rhino, nanonood din ako ng mga vlogs na kung magkano yung nagastos nila. Kasi nga, syempre, kailangan mong i-prepare yung sarili mo and kung ano yung mga kailangan mong bilhin. So, nanonood din ako. So, sana itong video na to, kahit wala namang nanonood, pero at least, diba, meron akong video na very informative. So, thank you din pala sa mga nanood ng mga videos ko nung rhinoplasty ko. Kasi, wala. Masaya ako. So, ayun lang guys. Anyway, love you all. Bye-bye.